Alas 12 na po ng tanghali at One Balita, Pilipinas na. Lahat tayo may hinahanap na tinatawag na ideal boss. Paano mo nalaman kung magaling at epektibo ka talagang boss? Ikaw mismo na nakikinig. Shout out sa lahat ng mga gusto talagang maging boss ng sariling kanilang negosyo. Tatandaan niyo itong mga qualities na ito para malaman po natin kung ikaw ay talagang napakagaling na boss o nakahanap ka ng magaling na boss. Number 1, communication skills. Isa siguro sa pinakamahalaga na masabi mo na magaling ang boss kung mahusay sila makipag-usap, na ipaliwanag na maayos kung ano ang layunin, ang mga expectation, direksyon ng kumpanya. Hindi lang to sa utos-utos, kailangan maipaliwanag po nilang mabuti. Siyempre, kaya kailangan po may regular check-in tayo sa mga team, kinakausap po natin, inaalam po natin ano mga pangailangan po nila para makatulong po tayo sa pagprogresibo na kanilang ginagawa. Pangalawa, kung alam mo, nakahanap ka ng magaling na boss, kung ikaw gusto mong magaling na boss, kailangan meron tayong tinatawag na empathy and understanding. Ang ibig sabihin po ng empathy, marunong kang ilagay ang iyong sarili sa kanilang kalagayan. Oo, nararamdaman po natin at naiintindihan kung anong pinagdadaanan ng ating team, lalo na sa panahon ng siyempre ng mga pagsubok. Alam mo, ang isang boss na talagang may puso, siyempre inaalala po kung ano po talaga ang kanilang mga pangailangan. Hindi tinatanong kung ano na ang nangyari. Ang tinatanong, kamusta na ang kanilang kalagayan para matulungan sila, lalo pang umunlad sa ginagawa nila. At siyempre naman, pangatlo, napakahalaga po, ang isang magaling na boss ay magaling po magdesisyon. Sa anumang negosyo, trabaho, marami tayong desisyon na kailangan gawin araw-araw. Ang isang magaling na boss ay kapag nagdesisyon, dapat masinop, mabilis na mag-isip. Hindi siya natatakot na gumawa ng mga mahihirap ng desisyon para sa ikauunlad ng buong kumpanya at ng organisasyon. Kaya kailangan matuto tayong magdesisyon ng tama para hindi po tayo magkamali sa lahat ng ating ginagawa. At pinakahuli po, kailangan matuto po tayong mag-lead by example. Hindi mahalaga ang iyong posisyon. Ang mahalaga, pakita po natin sa kanila na maayos din tayong magtrabaho. Pag ayaw mo malate ang mga tao mo, make sure ikaw ay maaga. Kung gusto mo talaga sila mag-overtime, make sure ikaw rin ang huling umuuwi. Always model the behavior and the work ethic na kung ano man ang gusto makita sa inyong mga tauhan. Ang pagiging mahusay na isang boss ay hindi lang tungkol sa iyong katungkulan, kung hindi pagiging isang effective na leader na kayang gabayan ang kanyang buong grupo patungo sa tagumpay. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Huwebes. Matapos sa Senado, former Banban Tarlac Mayor Alice Guo humarap na sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara sa unang pagkakataon. Bagyong Helen nagpaalam na sa bansa na paulat na patay sa magkakasunod na unos sa bansa, umabot na sa mahigit 20. Paraan ng weather forecasting ng Pag-asa pinag-aaralang baguhin. Mga barko ang ipadadala sa West Philippine Sea. Inirekomendang rentahin na lang ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines. Obra kaya? James Reid, tinuldukan na ang lahat ng umaasang magiging magka-love team pa sila uli ni Nadine Lustre sa proyekto. I don't think that's happening. At Joshua Garcia, pinasok na rin ang mundo ng dubbing. Ang one-on-one interview sa kanya, abangan. Balitang mainit-init pa! One Balita Pilipinas na. Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay sa pamamaril ang isang lalaking nagpapaligo lang ng aso sa Sagay City, Negros Occidental. Habang sa Sorsogon, isang bangkay ng lalaki ang natagpuan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan.
Nauwi sa madugong krimen ang sagutan ng magkapitbahay sa Sagay City. Alas 6:30 ng umaga kahapon, September 18, habang pinaliliguan ng 31 anyos na si Elias Hapon, ang alagang aso sa harap ng kanilang bahay sa Paraiso Housing, Barangay Paraiso. Bigla na lang lumapit ang kapitbahay na si Elias Hans at kinumpronta si Hapon. Sumagot naman daw ang biktima at tinanong kung ano ba ang problema, pero hindi sumagot at bigla na lang umuwi si Hans. Maya-maya pa, muli siyang lumapit dalang isang improvised shotgun o sumpak sa pinaputukan ng biktima. Napuruhan ang kaliwang dibdib niya dahilan ng mabilis na pagkasawi. Ang salarin, mabilis namang tumakas. Patuloy ang hot pursuit operation ng Sagay City Police. Sa Barangay Calpi, Bulan, Sorsogon, isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa gilid ng daan pasado alas 4 ng hapon kahapon. May mga tama ng bala sa katawan ng biktima na kumpirmado na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan. Binalikan ng mga otoridad ang lugar kung saan nakita ang bangkay. Hindi na muna sila nagpaunlak ng panayam habang patuloy pa sa investigasyon. May person of interest na ang PNP sa pagpaslang sa konsehal ng Buluan, Maguindanao del Sur na si Muhammad Alamada, 54 anyos. Hindi umano politika, kung hindi personal grudge ang nakikitang motibo. Martes ng pagbabarili ng konsehal habang abala sa kanyang kainan sa barangay poblasyon. Nadala siya sa pagamutan pero idineklarang dead on arrival. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Binaha ang iba't ibang lugar sa bansa dahil sa ilang araw ng pag-ulan dulot ng habagat at magkakasunod na bagyo. Nag-iwan na rin ito ng halos 2 dosenang patay. Magbabalita, Simon Gualvez. Napahagulgol na lang ang babaeng ito nang makita ang bangkay ng lalaking nakuha sa Angat River sa Bustos, Bulacan nitong Miyerkules. Kinilalang biktima na si Dave Mangahas, 24 anyos at surveyor na isang kumpanya. Sa investigasyon, nagsasagawa ng survey sa flood control project si Mangahas kasama si Engineer Roxanne Limus, 38 anyos. Pero natangay si Mangahas ng malakas na agos sa ilog. Nagsisurvey po na ginagawa po kasi yung kahit po may sinusunod. Naglalakad lang po siya, tapos siguro po na lubog. Kasi ito pong ilog na to, hindi pantay. So meron po dyan na minsan may whirlpool. Siguro doon po siya nalubog. Sinubukan siyang sagipin ni Engineer Limus pero maging ito ay tinangay ng tubig at patuloy pang hinahanap. Nagmistulang ilog ang kaling ito sa Barangay Maligaya, El Nido, Palawan kasunod ng malakas na ulan. Bumalik daw sa kanilang tubig na hindi makaagos sa isang estero dahil sa makipot na daan. Malalakas na alon naman ang humampas sa dalampasigan sa Sitio Japila nitong Miyerkules. Kaya walang makalaot. Bandang hapon, bahagyang kumalma ang panahon. Pero dahil maraming hindi makapag-island hopping, apektado rin ang trabaho ng mga tour guide. Gaya ni Dante, nararakit muna sa construction. Basta kumikita kami, mayroong makabili lang kami ng pagkain, sapat na. Survivor po talaga kasi ganun talaga. Kailangan kumapit sa kahit mababa ang sweldo. Ayon sa lokal na pamahalaan ng El Nido, halos 200 pamilyang nasa evacuation center sa 11 barangay. Pumalo naman sa 1.3 million pesos ang halaga ng nasirang pananim. Namimigay na ng ayuda ang LGU lalo sa mga naantalang hanap buhay. Hindi rin nakaligtas sa epekto ng habagat ng ilang bahagi ng Davao Region. Stranded ang mga sasakyan dahil sa tindi ng baha sa National Highway sa Barangay Astorga sa Santa Cruz, Davao del Sur. Sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nasa 23 nang nasawi dahil sa habagat at magkakasunod na bagyong Ferdy, Hener at Helen. 13 naman ang sugatan at 15 nawawala. Ayon kay Office of Civil Defense Administrator Ariel Nepomuceno, pinaghahanda na nila ang impact-based forecasting para may paalam sa publiko aling lugar ang pinakamaapektuhan ng pagbaha. Pipilitin natin na halos eksakto kung saan natin tingin yung bagsak talaga ng pagbaha. Kasi may mga mapa naman na ho tayo kung saan inaasahan talaga yung pagbaha at saan yung mga tinatawag na landslide-prone area. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Isa sa nasalanta sa Palawan ang tanyag na tourist
spot na El Nido. Kasama ring nalubog sa baha ang mga palayan sa probinsya. Para sa update, magkakausap natin si Jerry Alili, ang head ng Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali sa ating mga kababayan na nanonood. Sir Jerry, kumusta na po ang lagay ng panahon dyan sa Palawan? Ngayon ay makulimlim, maulap at may pabugso-bugsong pag-ulan pa rin sa ilang mga munisipyo ng lalawigan ng Palawan. Ilang bayan po ba ang naapektuhan ng pagbaha dahil nga po dito sa bagyo at habagat? Mula po noong nagsimula ito, noong September 12, ay nasa 13 out of 23 municipalities. Hindi po kasama dito yung Puerto Princesa sa mga affected. Pero ngayon po, yung pinaka-apektado ay yung Rojas, Palawan, San Vicente, El Nido, Taytay, at yung area ng Busuanga at Coron. At dito po sa, sabi nyo nga po, pinaka-grabeng naapektuhan ng habagat at bagyo, may mga baha pa rin po ba sa ilang lugar sa mga oras na ito at hanggang gaano kataas pa yung tubig baha? Sa ngayon po, bahagyang humupa na yung baha at passable na rin lahat ng ating mga kalsada. May mga mangilan-ngilan tayo na mga nag-landslide pero inaayos na rin yung mga daanan para makatawid ang ating mga kababayan. Pero may mga kababayan pa rin tayo na nasa evacuation centers at out of 125 evacuation centers na inactivate natin, ngayon ay mayroon pa tayong 84 evacuation centers na mayroong 2,162 families na nasa loob ng evacuation center. Sa buong Palawan po ito at hindi kasama yung Puerto Princesa. Kamusta po ang lagay ng ating mga evacuees? Tuloy-tuloy po ang pamimigay ng LGUs natin ng ayuda. Kami rin po sa provincial government ay tuloy-tuloy. Inuuna po natin yung mga basic na pangangailangan. Nag-deploy na rin po tayo ng water and sanitation, water filtration system sa Rojas na unang humingi ng tulong dahil sa kakulangan na ng mainom na tubig sa isang barangay. At sa ngayon ay ongoing po ang aming rapid damage assessment and needs analysis para po mas matutukan namin yung mga talagang problema na nararanasan sa ground. At may casualties po ba, Sir Jerry, na naitala po sa Palawan? Yes, Cheryl, meron ng casualty. Meron kaming 8 na dead. May 8 na po ang namamatay. 4 po dito ay sa Rizal, Palawan, 1 sa Rojas, Palawan, at 3 sa Balabac, Palawan. At meron kaming pinaghahanap ngayon na 12 sa Balabac area. At tumutulong na rin po sa atin ng Philippine Air Force, ng Western Command, at yung Philippine Coast Guard, at yung ating mga MDRRMO sa Balabac. Bagamat masama ang panahon, medyo nahihirapan tayo pero tuloy-tuloy po ang ginagawang search and rescue operation. Yung pong 12 na sinasabi nyo, grupo po ba ito? Magkakahiwalay na insidente po ito ng mga kababayan natin, ng mga at tingin natin dito ay bibili o mag-trade o mamibili sa ibang lugar. Dahil nga isla po yung Balabac, kailangan nilang tumawid ng dagat. So, yung ilan po sa kanila ay tumaob yung kanilang bangka at yun nga hanggang ngayon pinaghahanap natin. Isa po sa nasalanta ang El Nido. Gaano po ba kalawak o kagrabe po ang tinamo ng tourist spot na El Nido? Isang malaking epekto po sa El Nido ay yung pagkatigil ng mga tourist activities dahil nga sa masama ang panahon. Kapag gale warning po ay yung mga island tours ay suspended, kaya po malaking epekto to sa ating mga kababayan. Ganon din po yung ating mga sakahan. Hindi lang po sa El Nido, kundi yung malaking producer ng palay o bigas sa lalawigan ng Palawan. Sa Northern Palawan, yung Taytay, Palawan at saka yung Rojas, Palawan ay affected din yung kanilang mga palayan. At ang malungkot pa dito ay ito po ay unang cropping nila pagkatapos ng tagtuyot na nangyari nitong nakaraang taon. Gaano po karaming farmers natin ang apektado on this? So meron na po tayong 362 families, farmer families na
affected, around 1,386 individuals ang affected na so far sa buong lalawigan, and we expect na ang list na to ay tataas pa dahil sa ongoing ang aming ginagawang assessment doon sa mga barangays na hindi pa nakakapagpadala ng kanilang mga reports. Ano po ang plano ng provincial government kung paano po matutulungan itong mga farmer families po natin? Habang tuloy-tuloy po ang ginagawa nating assistance, pagpo-provide ng mga basic assistance sa ating mga kababayan, lalo na yung food assistance at pagbibigay ng mga mainom na tubig at health, ay ginagawa natin yung rapid damage assessment para po magkaroon tayo ng sapat na datos at maging dahilan para sa pag-provide ng tamang assistance. Lalo po sa ating mga farmers, nag-declare na po ng state of calamity ang bayan ng San Vicente at hinihintay po natin yung ibang bayan kung magdi-declare dyan. Pero isa rin po ito sa mga tinitignan posible mangyari ng provincial government. Pero ito po ay naaayon doon sa kung anumang datos na makuha namin sa pagkatapos ng rapid damage assessment and needs analysis na ginagawa natin. Panghuli na lamang po, mensahe sa mga taga-Palawan, lalo na po doon sa mga affected na pamilya, assurance po, ano pong assurance ang maibibigay ng provincial government po sa kanila? Sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga affected at sa ngayon ay nasa evacuation center, rest assured po na magpapatuloy ang ginagawa nating pagbibigay ng assistance at yung ating mga kababayan na nawala ng kabuhayan at naapektuhan yung kabuhayan, tuloy-tuloy po ang ating ginagawang assessment para po maibigay ng provincial government at maiparating din natin sa national government yung kanilang pangangailangan para po mabawasan yung problema kanilang kinakaharap at haharapin pa sa mga susunod na araw at makapag-provide din kami ng angkop na ayuda o assistance sa lahat ng ating mga apektadong kababayan. Maraming salamat po sa inyong oras. Thank you for the update. Palawan PDRRMO Head Jerry Alili. Ipinasara na ang nabistong illegal quarry operation sa Davao City. Nagsumbong ang mga residente sa pangambang lumala ang landslide sa kanilang lugar. Magbabalita si Bril Montalvo. Mga bakho, dump trucks at iba pang gamit ang naabutan ng mga otoridad sa bakanting lote na ito sa Barangay Catalonan Grande, Davao City. Pinuntahan ito ng mga tauhan ng Mines and Geosciences Bureau, City Environment and Natural Resources Office at barangay officials dahil sa illegal umanong quarry operation. Agad na hinuli ang 4 na trabahador, kabilang ang caretaker. Sumbong ng mga residente sa paligid ng lote. Nagka-landslide na sa kaniyang lugar at may mga nagbabagsakan ding malalaking bato. Kaya nag-alala silang lumala pa ang sitwasyon. Delikado jud kayo sa mutna kay daghang mga bata diri wa takabalo nya daghan pug mga batugod sa taas. Ana babasig mahugno na ang pinakabukid sa ibabaw. Agad namang naglagay ng karatula ang otoridad na pinapahinto ang quarry operation sa lugar. Illegal daw ito dahil walang permit mula sa barangay ang operasyon. Napakita nila is yung letter of no objection na i-develop yung place. So kaya sila nabigyan nun na galing sa barangay. So hindi yun siya permit as to operate a quarry po. Illegal po yan kasi wala po silang permit na galing po sa mga local agency po natin. Hindi na nagbigay ng pahayag ang may-ari ng lupain. Pero posible siyang mahaharap sa reklamong paglabag sa Philippine Mining Act of 1995. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5. Wala ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero wag pong iiwan ang inyong mga payong dahil magiging maulan pa rin dahil sa habagat. Kagabi pa nakalabas ang bagyong Helen na tinatahak naman ang direksyong pa-Japan. Pero magiging maulan pa rin dahil nga po sa habagat. Apektado niyan ang Luzon at ibang bahagi ng Visayas, partikular sa Antique at Iloilo. Susunod, Sual Pangasinan Mayor Dong Kalugay at umano'y Pogo caretaker na si Cassandra Leong kasama ni former Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na humarap na sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara.
Pamilya sa Talisay City, Cebu, inireklamo ng panlalason ng aso ang kanilang barangay. At showcase ng international girl group na Cat's Eye sa Taguig, dinumog ng Pinoy fans. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Isang MMDA enforcer ang pinagsusuntok ng mekaniko sa gitna ng clearing operation sa Pasay. Habang sa Caloocan, sugatan din ang isang lalaking binugbog ng kanyang kapitbahay. Magbabalita si Faith Del Mundo. Kita sa CCTV ang habulan ng dalawang lalaki sa Purok 9 sa Barangay 176 sa Caloocan City noong isang linggo. Nauwian sa pambubugbog sa nakaputing damit na kinilalang si Junel Osiman, 24 anyos. Ayon sa nakakita, pumapasada raw ang biktima ng biglang habuli ng kapitbahay. Nagtamo si Osiman ng matinding sugat sa ulo. Bigla niya ako sinuntok dito sa ulo. Kundi hanggang sa makatakbo ako, sinundan niya po ako. Sinundan niya po ako, tapos bigla po siyang inabutan ng asawa niya ng 2x2 o kaya tubo po ata yun. Pikuna ng sinisilip na dahilan sa pananakit ng suspect sa biktima. Pinugbog daw po ng kapatid ko yung anak niya. Hindi nga po na hawakan ng kapatid ko yung anak niya. Nagpapagaling sa ospital ang biktima matapos operahan. Wanted pa rin ang tumakas na suspect. Pinagsusundok hanggang matumba ang nakamotor na ito sa may Advincula Street, corner FB Harrison Street, Barangay 26, Pasay City. Kinilala siyang ang 62 anyos na MMDA enforcer na si Emerson Pagala. Nagsasagawa raw noon ng clearing operation sina Pagala nang tabigin niya ang cellphone ng isang lalaking nagvi-video dahil malapit na raw ito sa kanyang mukha. Dito na raw nagalit ang lalaki at pinagsusuntok ang enforcer. Hindi pa nakontento, dinalawan pa uli ako, kaya doon ako natumba. Yung dalawang huli na suntok, yung medyo solid, kaya pakiramdam ko, parang nagdilim yung paningin ko talaga. Wala na sa gaanong lakas na tumanggap ng gano'n. Mekaniko raw ang suspect at isang sasakyan ng binabantayan nito ang natikitan. Nahulihan din ng suspect ng hinihinalang shabu. Yung nakuha sa inyo talaga yan? Oo. Gumagamit kayo, sir, ng illegal drugs, sir? Minsan lang po, pagkapon. Maharap sa kasong indirect assault at paglaban sa Dangerous Drugs Act ang suspect. Para sa 1PH, Faith Del Mundo, News 5. Posible raw may kinalaman sa iligal na droga ang pagpaslang sa isang ginang na nakikipiso wifi lang sa Cebu City. Ang dalawang gunman na aresto rin agad. Yan at iba pang balitang dako hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Maingod to Cheryl, sa pool sa CCTV ang pamamaril sa isang 40 anyos na babae na dalawang lalaki sa Barangay Guadalupe dito sa Cebu City Martes ng gabi. Ayon kay Guadalupe Police Station Chief Miles Damuslog, nakikipiso wifi lang ang biktima na kinilalang si Baby Lynn Baclayon, dating OFW sa Saudi Arabia at naglaro ng online games. Nang biglang dumating ang dalawang armadong kalalakihan, binaril sa likuran ng ulo si Baclayon na agad niyang hinamatay. Agad namang nagsagawa ng follow-up operation ang mga pulis at nahuli ang dalawang suspects sa kabilang barangay. Tingin ng mga pulis, posibleng napagkamalan lang ang babae na asset ng pulis o kaya ay may kinalaman ng insidente sa illegal na droga. Sa iba pang balitang dako, Cheryl, pinatigil muna ng Office of the Building Official o OBO ang pagkukumpuni sa gusali kung saan nahulog ang isang pintor mula sa ika-17 palapag. Nag-conduct ngayon ng assessment ang OBO sa structural integrity ng building kahit pa man na sinabi ng kontraktor na aksidente ang nangyari. Nagbibigay naman daw ng financial na tulong ang kontraktor sa pamilya ng namatay na pintor na si Michael Isidro. Ang Department of Labor and Employment Central Visayas naman ay nag-deploy na ng kanilang labor inspectors para magsagawa ng occupational safety and health investigation sa naturang building. Sa pakabalitang dako, Cheryl, nilason umano ng 3 alaga o ang 3 alagang aso ng isang pamilya sa Barangay Tabunok sa Talisay City.
Sa post ni Lavinia Abastillas, anak na may-ari na si Luz Biminda, makikita ang mga aso na bigla lang nanghina at nangisay bago nawala ng buhay. Tingin ng pamilya, posibleng nilason ito ng mga taga-barangay hall mismo, pero mahigpit naman itong tinanggi ng mga nasa barangay hall. Sa isang text message mula kay Talisay City Mayor Samsam Gulyas, maglulunsad siya ng investigasyon sa insidente sa pangunguna ng City Veterinary Office. Mao kini ang mga naguna og dagkong balita gikan dinhi sa Subo. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Sa unang pagkakataon, humarap si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa pagdinig ng House Quad Committee kaugnay sa illegal pogo. Kasabay niyan, dumalo sa Quadcom sina Sual Pangasinan Mayor Liseldo Calugay at ang Whirlwind Corporation Incorporator na si Cassandra Leong. Gaya sa Senado, inaasahang gigisahin ng mga kongresista sina Guo sa mga nalalaman nila sa iligal na operasyon ng mga ni-raid na pogo at Tarlac at Pampanga. May natanggap namang liham ang komite mula kay Davao City Congressman Paulo Duterte na nakikiusap kung pwede raw siyang magtanong sa mga resource person. Iimbitahan siya sa susunod na pagdinig ng komite tungkol naman sa extrajudicial killings at drug war noong panahon ng kanyang amang si dating Pangulong Duterte. Sa gitna ng patuloy na panghaharas ng China, iminungkahi ng isang senador na mag-arkila na lang ng barko para madagdagan ang puwersa natin sa West Philippine Sea. Ayon kay Senator Francis Tolentino, mas makakamura ang Pilipinas sa ganitong arrangement para sa Philippine Navy imbis na bumili ng bago. Pwede raw tayong umupa ng mga warship at hospital ship. Mas mabilis daw itong maide-deliver sa Pilipinas imbis na magpagawa ng bago na aabutin daw ng ilang taon bago pa magamit. It's been doing by other countries rather than outright purchase of big vessels. I think the option of leasing vessels, even France is doing this, from other countries, 10 years, etc., would be cheaper, would be more efficient, because we will not be maintaining, and we will have an instant flotilla and fleet of Philippine Navy or Coast Guard vessels. Mula pagkapanganak hanggang sa mag-8 taong gulang, umikot sa pakikipaglaban sa cancer ang buhay ng isang bata sa Zamboanga del Norte. Pero patuloy na lumalaban ang kanyang mga magulang para madugtungan ang buhay ng anak. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Ang mamuhay ng normal ang pangarap ng isang bata sa Zamboanga del Norte. Pero paano kung buong buhay niya ay umikot sa gamutan dahil sa kanyang sakit? Apat na buwang gulang pa lang si Ethan na na-diagnose na siyang may juvenile myelomonocytic leukemia, isang sakit sa dugo na ang tinatamaan ay mga bata. Sanggol pa lang siya nang makaranas ng chemotherapy. Taong 2022, nakitaan ang improvement ng lagay ni Ethan. Pero makalipas lang isang taon, tila binawi rin ito. January 2023, lagi na namang sumasakit yung tiyan niya. Pumunta na kami sa oncologist niya. Na-diagnose na naman siya ulit ng ibang klase ng leukemia, yung acute myeloid leukemia o AML po. Parang nag-upgrade po yung unang leukemia niya po. Ayon sa hematologist, nasa lahi ang pagkakaroon ng leukemia sa mga bata. Pero kapag matanda ng tinamaan, posibleng dahil sa exposure sa radiation, harmful chemicals tulad ng mga pesticides, paninigarilyo, at madalas na pagkain ng processed food. Ang AML ay isang cancer ng puting dugo or yung white blood cells ng ating katawan and nagkukosto ng overproduction
Actually, ang AML po sa bata, mahirap po siyang gamutin. And may chance po na talaga pong umulit tulad po nung nasa case natin. And once po na umulit, mas mababa po yung chance ng survival. 8 taong gulang na si Ethan ngayon. Ani Nanay April, talagang ginapang nila ang gamutan ng anak. Lubog na talaga din sa utang. Nagsimula pa ng baby pa siya. So ngayon talagang hindi ko na kaya talaga kung hindi ako manghingi ng tulong sa iba. Isa pa akong teacher pero dahil nga sa kalagayan niya, kailangan tumigil din sa work. Wala. Dahil pabalik-balik na ako sa pag-absent, wala na ding sahod talaga. Kaya mahirap. Every 3 weeks ang chemotherapy ni Ethan. Bawat session ng halaga, 60,000 pesos. Ang kanyang mga gamot naman, 15,000 ang inaabot kada buwan. Pero hindi raw susukuan ni Nanay April ang anak, lalo't patuloy itong lumalaban. Nangangailangan din po talaga kami ng tulong. Tsaka sa lahat po ng tutulong sa amin. Maraming salamat po. Si God na po ang bahala sa inyo. Sobrang thankful po namin kung matulungan niyo kami. Ako po si Mobile Journeyera Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Matinding passion na ang ipinapakita ng isang artist na nag-iikot sa Metro Manila. Willing kasi siyang tumanggap kahit 5 pisong bayad para sa mga pinagpapaguran niyang artwork. Pero bakit niya ito ginagawa? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Sino nga bang hindi mapapalingon kung may makita kang pintor sa lansangan? Itong isang traveling artist mula Quezon City, tila kayang lumikha ng isang portrait kahit 5 piso lang ang ibigay mo. Spotted sa isang overpass sa may Quezon Avenue si Felix Manahan, isang street artist na agaw eksena sa kanyang portrait paintings. Pero alam nyo ba, mula nung magsimula siya noong November 2023, hindi raw siya naglalagi sa iisang lugar lamang. Siguro dito lang sa Pasay, Marikina, sa Novaliches. Hanggang dito lang. Siguro sa mga pinakamalayo yung Pasay, yung malapit sa Monopecia. Ang siste pala ni Felix, nagpapa-online raffle kada linggo. Dito pumipili siya ng mananalo ng painting na papayagan niyang magbayad at their own price. 5 piso man yan o 2,000, tatanggapin niya. Minsan naman nakatatanggap din daw siya ng masigit pa rito. Usually 100 to 500 pesos. Minsan 1,000. Minsan 2,000. Pero yung average, nasa mga 400, 500 lang. Isa sa napukaw ang atensyon sa kanyang paintings si Babes Peralta. Di raw kasi pangkaraniwan ang ginagawa ni Felix. Proud ako dahil merong magaling na magpaint. Meron tayong mga magaling na nagpipaint. Hindi rin daw madali para kay Felix ang pagpipinta. Madalas ay inaabot siya ng 1 linggo para gawin ang kanyang artworks. Kung minsan pa, hindi na ito binabalikan at naiimbak na lang sa kanilang apartment. Pero tuloy lang daw si Felix sa pangarap niyang mapalaganap ang sining. Itong particular na art project na ginawa namin, sinimulan namin to bilang parang isang way of volunteer work, parang way of showing God's love to others. Ibahagi sa ibang tao yung abilities namin. So, ito yung para makatulong sa kapwa. Wala nang ang hihigit pa sa talentong handa mong ibahagi sa iyong kapwa. Pero paalala lang din na huwag nating maliitin ang mga likhang pinagtuunan ng oras at creativity. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. Puno ng pasasalamat sa kanyang mga magulang ang nag-top 1 sa Food Technologist Licensure Exam ngayong taon. Ang hanap buhay ng mga ito, pagsasaka. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Denise Valdez-Hancho. Ang
Ang pagmamahal ng magulang, unconditional kung tawagin, at isang bagay na hindi natin may pagpapalit kailanman. Saksi dyan ang 22 anyos na si Ivana Galakdak. Siya ang nag-top 1 ngayong taon sa Food Technologist Licensure Examination. Sa likod ng pagiging top-notcher ni Ivana, ang huwarang magulang na pagsasaka ang hanapbuhay. Ang gusto po kasi with my parents, hindi po sila yung nagsasabi na, uy, wala na tayong pera, ganun-ganun. Alam mo yung, mahirap po kami pero hindi po nila pinaparamdam sa amin. Parang ganun. Sa totoo lang, wala naman daw talaga sa plano ang pagiging food tech ni Ivana. Bata pa lang, hindi rin siya sigurado sa daang tatahakin. Hindi nga raw niya alam na may ganitong klaseng degree pala. Pero in retrospect po, baka wala po akong dream nun kasi hindi ko po alam na nag-e-exist po siya. Bago magkolehiyo, sinubukan ni Ivana na kumuha ng scholarship sa DOST. Nais na sana niyang maging teacher ngunit hindi na pinalagpas ni Ivana ang pagkakataong ito. Kasi po need po siyang mag-take ng science and technology related na course, di po ba, para ma-avail po yung scholarship na yun. Agriculture po, yun dapat. Kasi since farmer po yung magulang ko, tapos baka mas makatulong ako sa kanila through this, ganun po yung naisip ko nun. Ang haba po ng pila so... Naiintindihan ni Ivana na iba ang hirap upang makapagpaaral ng college student. At sa sitwasyon niya, dalawa pa silang nagkokolehiyo ng kuya niya. Actually po, thankful po ako sa naging background ko kasi naging mas thankful po ako sa mga opportunities po na nabibigay po sa akin. Mahirap po yung opportunities lalo po pag walang pera. So, pag nabibigyan po ako ng opportunities, gaya po nung nakuha ko po yung scholarship, talagang grab na kahit anong course, basta makuha ko siya. Kasi alam ko po, mahirap po talagang magpaaral ng college, lalo na pag wala masyadong source of income. Ganun. Nagpursigi at hindi lang basta-bastang graduate si Ivana. Graduate siya with flying colors. At matapos ang 6 na buwang pagre-review para sa boards. Tapos, at the end po, yung mock exam po namin, bagsak po ako. Talagang, question ko po yung buong review ko po nun kasi shocks, gano'n na po ako nun. Bagsak ako sa mock. Wala na akong future. Tinapon ko yung 6 months ng buhay ko. Gano'n po ako nun. Kaya naman sa huling buwan, bago ang board exam, next level ang pagsusunog ni Ivana ng kilay. Ilang araw matapos ang exam, nag-top-notcher si Ivana na hindi raw magiging posible kundi dahil sa mga sakripisyo ng magulang niya. Yun, pag hindi mo nararamdaman na burden ka, parang motivated ka din na ibalik kasi alam mo na hindi nila pinaramdam sa'yo na yun nga, na burden sila, binibigay nila kung ano yung meron sila, ganun. Kahit anong hirap, papasanin at hindi iindain. Yan ang walang katumbas na pagmamahal ng ating mga magulang. Mobile Journal Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Magandang tanghali mga kapatid. Kinilala ang ilang youth groups sa 21st 10 Accomplished Youth Organizations o TAYO Awards. Dahil yan sa kanilang naging kontribusyon sa lipunan, partikular na sa larangan ng kultura, sining, edukasyon, teknolohiya at marami pang iba. Ikaw kapatid, ano sa tingin mo ang iyong naitutulong sa lipunan ngayon? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Natutulong sa pang-araw-araw. Pag may biyahe ako sa mga pag-deliver, pagkain, paghatid ng pagkain. Tutulong ko lang naman ito sa mga store namin sa mga serbisyo namin. Kung wala kami mga truck driver, di wala sila. Sa biyahe namin, makakatulong kami sa mga kapwa namin, mga pasahero namin. Kung wala kami siguro, hindi kayo makakatulong ng lalo pag mga bagyo. Hindi kayo makakatulong pag hindi kayo bumabiyahe. Maraming paraan para makatulong. Kasi hindi mo natatanong na sa public service din sa barangay. Kaya maraming klase ng pagtulong. Matulog sana para mabilis ang pag-uwi nila. Kaya katulad ng uulan, sipang pag-uwi na sa kanilang matahanan. Nakakagawa ng masama sa kapatao. Hindi din nakakapurwisyo. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian.
Malinaw daw ang intensyon ng mga mambabatas na nanguna sa pagdinig ng House Committee on Good Governance kahapon. Yan daw ang dahilan ni Vice President Sara Duterte kaya nagdesisyon siyang huwag sagutin ang panggigisa sa kanya. Sumentro ang hearing sa paggastos ng pondo ng Office of the Vice President pero tumangging manumpa bilang resource speaker si VP Sara. Witness lang daw kasi ang nire-require na manumpa base sa rules ng Kamara. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. You may try to destroy me, you can skin me alive, and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. I will continue to serve the Filipino people no matter the personal cost or political intrigue. Kasabay nito, kinumpirma ni VP Sara na hindi na sila nag-uusap ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala na rin daw siyang plano na maging running mate ulit si PBBM. Isinusulong sa isang exhibit na maengganyong muli ang kabataang Pinoy sa paghahabi. Dapat din daw na gawin ng mas environment-friendly ang libangan at kabuhayan na ito na bahagi ng kulturang Pilipino. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Denise Valdesancho. Hindi maipagkakailang hitik sa likas na yaman ang Pilipinas. Isa na dyan ang mga pangkulay na gamit sa paghahabi. At isa raw yan sa tututukan para sa 14th Likhang Habi Market Fair. Mga pangkulay na gamit sa paghahabi o kung tawagin ay natural dyes. Lahat nakukuha sa kalikasan. With the theme Earth to Loom, celebrating natural dyes in the Philippines. Ito ang nais bigyang pansin ng Likhang Habi Fair ngayong taon bilang sagot sa paggamit ng mga chemical dyes. So, ina-encourage namin bumalik sa natural fiber, natural dye para matulungan rin yung environment. Ayon sa kanila, Likhang Habi is more than just shopping. Bukod kasi sa mga exhibits, may weaving competitions at interactive activities din tulad ng talks at workshops. May bago ring programa ngayong taon na Sponsor a Weaver, kung saan 3 artisans ang napili upang matulungang palagawin ang kanilang negosyo. And then, importante sa amin kasi na ma-educate yung mga tao tungkol sa proseso na kasi pag meron kayang binilikha sa kamay, iba talaga. You know? Taong 2009 nang sinimulan ang Likhang Habi Fair. At mula sa 12 booths, nasa 100 na ang kalahok sa Likhang Habi Market Fair. Isa sa parte ng kauna-unahang Likhang Habi Market Fair si Arlene, nakatuwang ng kuya niya sa pinya weaving business nila. Siyempre nakagain kami ng sales. So additional work na yun sa mga weavers namin. Tapos, siyempre, nag-gain din, nakakaano din kami ng contact ng mga buyers. So. Palaki ng palaki ang komunidad ng Likhang Habi kada taon. Kaya sana raw. We want to encourage the artisans to continue their craft. Actually now, globally, they're not considered just artisans. They're already considered artists, you know. And hopefully, we'll get to that level, you know. Maaaring bisitahin ng iba't ibang exhibits, competitions at iba pang activities ng 14th Likhang Habi Market Fair sa paparating na October 18 to 20 sa Glorieta Activity Center. Mobile Journal Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Sa mga naghahanap ng food trip, viral ngayon ang pinakamalaking tacos sa Metro Manila. Masarap naman kaya? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Sinong mag-aakala na sa maliit na stall na to ay naroon ang pinakamalaking tacos sa Pilipinas? Tara na mga kapatid at tikman ang 16-inch French tacos. Unang tingin pa lang nakakabusog na sa laki ang tacos na ito sa Vito Cruz, Maynila. Pero bakit nga ba ito binabalik-balikan ng mga estudyante rito? Ito mga kapatid, tikman natin itong 16-inch tacos. Ganito siya kalaki, mas malaki pa sa mukha ko. Kaya ayan. Natin. Ito yung chef's choice nila. Ito daw yung best seller.
Unang kagat pa lang garantisadong minced beef at barbecue sauce agad. Yung tortilla nila malambot at hindi mahirap nguyain. Pero babala, mag-ready ng tissue dahil makalat. Simple pero nag-uumapaw kasi ang ingredients. Meron syempreng tortillas, fries, minced beef, sausage at barbecue sauce. Pero ang espesyal na sangkap, shampoo sauce na ibabiyahe ang panlasa mo all the way from the Philippines to France. Kung may iba ka pang bet na flavors, pwede rin naman daw. Yung 16 inches kasi, pwede kasi siyang ma-customize into, ang 16 inches kasi ay double XL siya. Meron siyang 4 meats and 3 tortillas 4 meats and 3 tortillas. So imagine yung maraming meat sa inside, tapos iba-ibang meat. Nagsimula si Vic noong 2019 pero nang dahil sa pandemya, kinailangan niyang mag-shift to online selling. Strategy at timing sa trending ang kanilang naging sikreto. Sakto naman na dahil sa ipinagmamalaking 16-inch tacos, lumaki rin ang negosyo ni Vic. Currently, we have existing 3 branches. Then we're planning to open the Makati branch this next week and the UST branch by first week of October. Gaya ni Vic, huwag kang matakot na mag-go out of the box. Kasi ang mahalaga, ginagawa mo lang naman ang hilig mo. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Hola mga kapatid, dinumog ng fans ang performance ng global superstar na Cat's Eye sa Taguig. Ang mga miyembro ng grupo, naging emotional sa init ng pagtanggap ng Filipino icons. Narito pong report. Sa kabila ng napakatinding traffic at ulan, solve naman talaga ang Filipino icons na dumayo sa Taguig para sa showcase ng global pop group na Cat's Eye. Inabangan ng crowd ang Filipino Cat's Eye na si Sofia. Kanya-kanyang hiyawan din sila para kina Mano, Lara, Danny, Megan at Yoonchae na nagpasample din ng Touch in Korean. Si Sofia naman, ibinida ang Philo version ng Touch. Pero ikaw ay out of touch, 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 touch. Iniisip ka too much, 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 much. Tapos na us. Ba't kaya ka out of touch? Sa'yo na sana ang my love, pero ikaw ay out of touch, touch. Dahil sa mainit na pagtanggap, hindi na napigilan ng grupo maging emosyonal. Feel na feel daw kasi nila ang pagmamahal ng Filipino icons. Babalik na papuntang Amerika ang Cat's Eye. Napapanood naman ang reality show nila na Popstar Academy Cat's Eye sa Netflix. Patuloy naman po sa pagtanggap ng parangal ang pelikulang Gomburza. Grabe naman, di ba? Sila lang naman kasi ang big winner sa 26 Gawad Pasado Awards. Para bigyan po ng mukha ang balita, nandito po si Mobile Journal, Amy Atienza. Big winner ang historical film na Gomburza sa 26th Gawad Pasado. 7 awards ang iuuwi ng Gomburza mula sa pampelikulang samahan ng mga daluguro. Kabilang na ang pinakapasadong pelikula ng taon, kasama ang Third World Romance at Firefly. Pinakapasadong direktor naman si Direk Pepe Jokno, habang pinakapasadong aktor si Cedric Juan na gumanap bilang Padre Burgos at si Enchong D bilang Padre Zamora. Panalo rin si Erickson Navarro sa disenyong produksyon, Carlo Canlas Mendoza sa sinematografiya at Albert Michael M. Idiom sa pinakapasadong tunog. Nakakapagpapatuto. So yun yung nakakapagpatuto ang Gomburza. No, sabi nga natin, nakalimutan nga sabi nga niya, ibang mga Gen Z ngayon, hindi nakilala sino si Gomburza, di ba? Sabi nga, sino si Gomburza? Si Majoha. Ganon. So yan, isa yun sa naging namin, factor para piliin siyang pinakapasadong pelikula. Dagdag pa ni Dr. Manny, naging malaking bahagi ng desisyon nila sa pinakapasadong pelikula ang kakayahang magpukaw ng critical thinking, lalo na sa mga mag-aaral. Inimbitahan din ng pasado Board of Trustees ang film enthusiasts na makilahok sa kanilang mga seminar na gaganapin sa October 11 at 12. Sa amin, even the manlilikha, even
even yung mga tumatangkilik sa pelikula ng mga mag-aaral ay ine-educate namin na ang pelikula ay hindi lamang ito libang, kundi ito ay isang aral, no, na makukuha tayo sa pelikula. Opisyal namang gagawaran ng pasado ang mga panalo sa kanilang awards night sa October 12 sa Philippine Christian University. Hindi talaga dapat limutin ang kahalagahan ng kasaysayan at patunay ang pelikulang Gomburza na patuloy ang pagtangkilik ng mga Pilipino sa katotohanan at sining. Maligayang pagbati po sa lahat ng bumubuo ng Gomburza. Mobile Journal Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. Ito naman mga kapatid, binulgar ni James Reid na umabot sa 150 million pesos umanong nawala sa Careless Music dahil sa panloloko ng kanyang dating business partner umano na si Jeffrey O. Yan at ang iba pa sa report na ito. He left. So he tricked me. I'd been working with him for a very long time. And it turns out he wasn't the person who he said he was. Yan ang derechahang komento ni James Reid tungkol kay Jeffrey O, na dati niyang business partner sa kanyang record label na Careless Music. Sa vlog ni OG Diaz, sinabi ni James na 150 million pesos ang nawala sa Careless dahil umano kay Jeffrey. Marami raw pinirmahang business partnerships contract si Jeffrey na hindi alam ni James. At sa mga dokumentong ito, nagpakilala pa raw na CEO si Jeffrey ng Careless. You know, at the end of the day, I think his true colors showed and that he's a fraud. And I think it's better. I'm very happy that he's gone now. Dagdag pa ni James, napilitan siyang sagutin ang gastos sa kanilang music festival noon sa Cebu dahil hindi naayos si Jeffrey ang kanilang sponsorship deals. I think siguro yun yung pinaka-stressful moment of my career, or at least my business career. Sinusubukan naman daw nilang kausapin si Jeffrey, pero pinutol na nito ang kanilang ugnayan. Nilinaw naman ni James na magkaibigan pa rin sila ni Liza Soberano na kusang umalis sa Careless Music para makapag-focus sa acting career sa Amerika. We wish her really all the best, and I hope that she's safe, and I hope she takes care of herself, and I hope that her dreams really do push through. Even me, I worked hard to help her in any way that I could in LA. Bukod kay Liza, natanong din si James kung magkakaroon sila ng reunion project ng kanyang ex-girlfriend na si Nadine Lustre. Ang derecha ang sagot dyan ni James, No, I don't think that's happening. paggalang na rin daw niya ito sa kasalukuyang girlfriend na si Isa Pressman. I don't think I'd ever do another love team. I think a lot of the audience can't tell reality from showbiz when it comes to love teams. So, you know, I had respect for her. Hindi lang pang on-cam si Joshua Garcia dahil siya po ang voice actor sa upcoming Filipino dub version ng pelikulang Inside Out 2. Bongga sa Disney ito. Sa Disney Talent. Narito pong report. Isa pa with all the feels. Joy! Isa pa with all the feels. Sadness! Isa pa with all the feels. Anxiety? Aba, Joshua Garcia in his voice talent era na talaga. Siya lang naman ang kauna-unahang Pilipino na napili bilang ang voice-over actor ni Lance Slashblade sa Filipino dub version ng Inside Out 2. Ipapalabas na yan sa Disney Plus Philippines sa September 25. Sa chikahan natin with Joshua, gusto raw niyang hikayatin ng mga kabataan, lalo na mga exposed sa social media, na mas tangkilikin ang pagsalita ng Filipino. Nanonosebleed na nga ako sa pamangkin ko. Ayan na nga. So, papapanoorin mo ba siya nito? Yes, definitely. Bukod sa kanyang box office movie na Unhappy For You na tumabo ng higit 300 million pesos sa takilya. Hindi raw naisip ni Joshua na magiging career din niya ang maging Disney Plus talent ngayong taon. Pero in fairness, nakatulong daw sa kanyang craft bilang aktor ang pag-aaral ng pagiging voice talent. Sabi ko, gawin ko na. For experience din kasi sobrang fan din kasi ako ng mga animation. Growing up, alam mo naman, di ba, tayo. Ang Inside Out 2, ang highest grossing animation at fourth highest grossing film ever sa Pilipinas. Pumatok din kasi ang pagpapakilala kay Anxiety, kung saan maraming nakarelate na audience, lalo na after the lockdowns. At speaking of Anxiety, isa na doon si Josh. Yes, nangyari siya sa akin na hindi ko na-expect na anxiety siya. As in, out of nowhere, nalalabas siya na nanginginig ako, tapos parang wala akong grip. As in,
ibang ano siya, ibang pakiramdam. Bigla na lang siyang lumabas. Ay, kailan to? Tagal na siya, 2022. Buti na lang daw, all joy na ang nararamdaman ni Josh ngayon na busy sa kanyang upcoming serye na It's Okay to Not Be Okay. Next month nga, sa kanyang birthday, sa lock-in taping sa Bacolod niya ito ipagdiriwang kasamang leading lady na si Ann Curtis at co-star na si Carlo Aquino. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.